Mainit-init pa ang balita ngayong linggo tungkol kay XRP, ang isa sa pinaka-pinag-uusapang altcoin sa buong mundo. Habang ang karamihan ay nag-aalangan kung huli na bang bumili, may isang kilalang crypto analyst ang nagsabi ng nakakagulat pero kapanapanabik. It's not too late to buy XRP, but it's always too early to sell. Grabe mga ka-crypto! Sa sobrang taas na ng presyo ng XRP, maraming nahihirapang maniwala na pwede pa itong tumaas. Kaya sa video na ito, pag-uusapan po natin ang dahilan kung bakit hindi pa huli ang lahat para kay XRP, kung bakit hindi dapat agad magbenta, at ano ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan mga ka-crypto, nitong July 18 ay sumabog po sa XRP sa isang napakagandang presyo na $3.65. Isa pong multi-year high na hindi natin nakita sa sobrang tagal. Pero bakit nga ba? Una, ang US House of Representatives ay nagpasa ng 3 malalaking crypto bills na nagbigay ng mas malinaw na regulasyon sa crypto markets sa Amerika. Pangalawa, may mga malalakas na chismis na malapit nang matapos ang kasong legal ni XRP laban sa SEC o ang Securities and Exchange Commission. Ang dalawang ito ay nagsilbing gasolina sa apoy ng bullish momentum ni XRP, kaya hindi nakapagtatakang marami ang biglang tumalon pabalik sa trend ni XRP. Ngayon ay huli na bang bumili ng XRP ngayon kung saan ay nasa mataas na siyang presyo? Isa ito sa mga pinaka-importanting tanong ngayon. Si Jack the Rippler, isang kilalang crypto analyst, ay nagsabing kahit nasa itaas na si XRP, hindi pa rin huli ang lahat para bumili. Ang dahilan, ayon sa kanya, malayo pa raw ang itataas ni XRP. Kung maaaprubahan daw ng SEC ang 11 spot-based ETF na nakalink kay XRP, posibleng sumipa lalo ang presyo. Dahil dito, papasok po ang malalaking institutional investors at tiyak na lalakas po ang demand. Bakit naman po sinasabi ng eksperto na laging masyadong maaga para ibenta si XRP? Dito sa mundo ng crypto, isa sa pinakamadalas na pagkakamali ay ang magbenta agad kapag kumita na ng kaunti. Ayon sa mga eksperto, ang pagbebenta agad kay XRP ngayon ay parang pagbebenta ng lupa sa tabi ng bagong bukas na airport. Hindi mo pa nakikita ang tunay na potensyal. Isang konkretong halimbawa ay si Ginoong Dave Portnoy, isang kilalang negosyanteng Amerikano. 2 linggo bago ang rally ni XRP ay ibinenta niya ang lahat ng kanyang XRP matapos po siyang payuhan ng kaibigan. Pagkatapos nun, tumaas po si XRP ng 60% at nanghinayang siya ng higit $1 million na sana'y kinita niya kung hindi siya nagmadaling magbenta. Ngayon ay bakit po sinasabi ng ilang community members na mahal na si XRP? Tulad ni 68J, may ilan po sa community na nagsasabing mahirap nang bumili ng malaking halaga ng XRP ngayon kasi sobrang mahal na raw. Pero tandaan natin, hindi dahil mahal na siya ngayon ay hindi na siya tataas pa. Kung may fundamental strength at global demand ang isang token, wala tayong nakikitang limitasyon sa presyo. Sa madaling salita, ang perception na mahal na ay subjective. Sa tingin ba natin noon ay aabot si Bitcoin sa presyong $60,000? Dati, sinasabi rin nilang huli na. Pero anong nangyari? Lumipad po siya ng husto. Kung isa ka sa mga maliit lang ang puhunan pero gustong makinabang, tandaan ang 2 aral mula sa balitang ito. Una, huwag matakot bumili kahit may konting taas na kung naniniwala ka sa long-term growth.
Pangalawa, huwag kang masyadong magmadaling magbenta, lalo na kung wala ka pa sa target mong gain. Laging may potensyal na tumaas pa ang presyo. Ilang buwan lang ang nakalipas, ang daming duda kay XRP. Pero ngayon, si XRP ay nakapagbigay ng halos 60% return sa loob lang ng isang buwan. Kaya hindi malayo na kaya pa niyang doblehin o triplehin yan. Para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ang ganitong mga balita ay wake-up call para magbasa, mag-research at magplano ng maayos. Hindi porket umaakyat na ang isang coin ay dapat nating takbuhan ito. Pero hindi rin dapat tayong matakot kung may kaunting taas na. Dapat ay may balanse tayong pananaw sa short-term hype at long-term potential. At kung nag-hold ka na kay XRP, magandang balita ito. Ibig sabihin, merong validation sa pinili mong project. Kung plano mo palang pumasok, tanungin mo ang sarili mo. Naniniwala ka ba sa future na XRP? Kung oo, baka ngayon na ang tamang panahon para simulan ito. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay si XRP ay parang isang phoenix na muling bumangon mula sa mga abo ng matagal na kaso laban sa SEC. Habang ang ibang crypto ay natutulog, si XRP ay patuloy na gumagalaw. At sa tulong ng positive developments tulad ng mga bagong batas at spot ETF, malaki ang posibilidad na tumaas pa siya lalo. Pero tandaan natin, hindi po ito financial advice. Gamitin natin ang balita para magkaroon ng mas matalinong desisyon, hindi emosyonal na aksyon. Huwag po nating kalimutan na ang crypto ay high risk pero high reward. Kaya kung pipiliin mong pumasok kay XRP, gawin mo ito ng may maayos na plano at risk management. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.